Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa mundo ng ekonomiya, naging usap-usapan po ang hakbang ng isang mambabatas sa bansang Russia na nagpanukala na gawing bahagi ng kanilang strategic reserve itong si Bitcoin. Ayon po sa State Duma Deputy Anton na si Takchev, ang hirap pong banggitin yung kanyang pangalan. Ang paggamit po ng Bitcoin bilang isang treasury reserve ay maaari pong magbigay ng solusyon sa mga economical na hamon ng bansa, mula sa paglaban sa inflation hanggang sa pag-iwas sa mga sanction ng Western countries. Ngunit paano nga ba makakatulong si Bitcoin sa ekonomiya ng Russia? At ano po ang kahulugan nito sa global crypto landscape? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po muna ang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga kripto, umpisahan po natin sa kung ano ang Bitcoin at bakit po itinuturing na isa itong strategic reserve. Yan, si Bitcoin ay isa po itong decentralized digital currency na hindi po kontrolado ng kahit anumang central bank o gobyerno. Dahil dito, ito ay immune sa mga manipulasyon ng fiat currency at maaari pong magsilbing hedge laban sa inflation. Sa kaso po ng Russia, nais po nilang gamitin ang Bitcoin bilang panangga sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya dulot po ng malawakang mga sanction na ipinataw ng mga Western powers. Ang ganito pong klase ng reserve asset ay nagiging popular yan hindi lamang po sa mga individual kundi pati na rin sa mga bansa. Kung ang tradisyonal na ginto ang karaniwang pinipili bilang store of value, itinutulak ng mga modern economist itong si Bitcoin bilang digital gold na mas portable, mas ligtas at mas madaling gamitin para sa cross-border transactions. Ngayon ay paano po magagamit ng Russia si Bitcoin laban sa mga sanctions? Isa pong malaking problema ng Russia ang pagharap sa mga sanction mula sa Western countries na siyang pumipigil sa kanila na makamit ang mga tradisyonal na banking systems. Sa pamamagitan po ng Bitcoin, maaari pong makapagpatuloy ang Russia sa kanilang cross-border transactions nang hindi po dumadaan sa mga tradisyonal na sistema tulad po ng SWIFT, kung saan ay mahigit na sinusubaybayan ng mga Western nations. Dahil ang itong si Bitcoin ay decentralized, hindi po ito maaring i-censor o kontrolin ng sinuman. Maaring gamitin po ito ng Russia. Ayan, maaari pong gamitin ng Russia ang blockchain technology para magbayad o tumanggap ng bayad sa pagitan po ng ibang bansa na hindi rin umaasa sa Western financial systems. Ngayon ay bakit po nais ni Ginoong Anton Takchev ng Strategic Bitcoin Reserve? Ayan. Ayon po kay Takchev ay meron pong tatlong mga pangunahing dahilan kung bakit nararapat na mag-invest ang bansang Russia kay Bitcoin. Una ay protection laban sa inflation. Habang patuloy po na bumabagsak ang halaga ng fiat currencies dahil sa inflation, nananatiling stable si Bitcoin bilang isang deflationary asset. Ang fixed supply po ni Bitcoin na 21 million coins lang ang NAC rate ay nagbibigay po ito ng katiyakan sa mga nag-i-invest dito. Pangalawa ay ang potensyal na kita. Ang historical price performance po ni Bitcoin ay nagpapakita ng kakayahan po nitong magbigay ng malalaking returns. Halimbawa, kamakailan lamang ay lumampas po ito sa presyong $100,000, kung saan ay patunay po ng patuloy na paglago ng asset na ito. At pangatlo ay ang pag-iwas po sa sanctions. Ang pagiging decentralized ni Bitcoin ay nagbibigay daan po ito sa Russia na makapag-transact sa mga bansang nais nilang makipag-trade nang hindi po naapektuhan ng mga sanctions. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba pang bansa tungkol dito?
hindi lamang po ang Russia ang nagsusulong ng ganitong ideya. Ang mga bansa tulad po ng Brazil, Poland at maging ang US ay kinukonsidera rin ang paggamit ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang mga reserves. Sa katunayan ay nagkaroon ng malawakang adoption si Bitcoin sa mga institutional investors, yan lalo na po sa pagtaas ng mga spot Bitcoin ETF. Sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Vladimir Putin, unti-unting nagiging bukas ang Russia sa crypto adoption. Kamakailan lamang ay pinayagan na nilang bumalik ang crypto mining sa bansa, kung saan posibleng maging hakbang tungo sa mas malawak na paggamit ng cryptocurrencies. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto ng balitang ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Yan, ang balitang ito ay nagpapakita po ng patuloy na pagtanggap ng mga bansa kay Bitcoin bilang isang legitimate financial asset. Habang lumalaki po ang kumpiyansa ng mga malalaking bansa tulad po ng Russia kay Bitcoin, maaari po itong magdulot ng global adoption na magpapalakas pa sa presyo ni Bitcoin. Gayunpaman, ang ganitong mga balita ay hindi rin dapat dapat magpakampante ang mga Pinoy. Dapat na tandaan na ang cryptocurrency market ay nananatiling volatile. Kaya kung ikaw po ay nag-i-invest kay Bitcoin, mahalaga pong maglaan lamang ng perang kaya mong mawala at siguraduhin na iintindihan mo rin ang mga long-term prospects nito. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang panukalang ito ng bansang Russia ay isang makabagong hakbang na naglalayong magamit si Bitcoin bilang sagot sa kanilang economical na hamon. Sa kabila po ng kontrobersiya ay malinaw na si Bitcoin ay hindi lamang po isang speculative asset. Ito ay nagiging mahalagang bahagi ng global financial system. Sa perspektibo po ng mga crypto enthusiast, ito'y positibong balita na nagpapatunay po ng tunay na halaga ni Bitcoin bilang isang asset na may kakayahang baguhin ang global economy. Gayunpaman, dapat ding maging maingat ang mga bansa at individual sa tamang paggamit nito, lalo na po sa aspeto ng regulasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.